Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa atin ng nakaranas na ng mga kabiguan o failure sa buhay. So, pinapangarap mo ba na makapagsimula ka ulit? Dahil sa hindi magandang nangyari sa iyong nakaraan, no? So kailangan mo mag-turn back o makarecover. Dahil sa mula sa pagkadagok, no? Pagbagsak mo sa buhay, kailangan po ay makaahon ka sa iyong pagkakamali. So aminado po tayo, lahat po tayo ay nagkakamali. Meron tayong mga regrets sa buhay. Meron tayong mga wrong action, no? Yung mga nagawa nating pagkakamali. Sinisisi natin ang ating sarili siguro, no, yung mga dinesisyonan nating mabilisan lang, kalaunan ay sumablay. So ibig sabihin yung mga past action natin na hindi naman para nakatulong sa atin, naging sanhipa ng problema po natin, no? Yan po madalas pong ganun. Marami ang nagkakamali dahil nga hindi tayo perfecto, di ba? Pagkakamali bilang isang married, minsan naghihiwalay, hindi nakakasundo, paid po yan, no? Tapos sa single, ganun din, paiba-iba yung nagiging karelasyon o yung karir mo sa buhay, halos nagpipail din, hindi ka nagiging successful, papalit-palit ka ng kumpanya sa trabaho mo. Ganun din sa negosyo, no? Ura-urada kang nagnegosyo, na-excite ka, kala mo kikita ka pero hindi rin pala, nalugi ka pa at nabaon ka pa sa utang. So yan po, no, lahat po yan nangyayari, no, parang normal lang din dahil din sa hindi tayo nag-iisip ng maayos. Minsan padalos-dalos nga tayo kung umaksyon, di ba? Kaya pagkatapos na yan, lahat mo ng pagkakamali natin, nag-failed ang relasyon, nagkaaway-away ang pamilya, nagkagulo, nagkasamaan po ng loob. Yun ay mga mga lumang buhay po. Sabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. So yan po ang sinasabi ni San Pablo, na kung nakipag-isa tayo kay Kristo, o ibig sabihin nagbagong buhay na po tayo, no? Wala na po yung mga dating gawin natin. Wala na po yung puot at galit natin dahil na-matured na tayo, no? Natuto na po tayo sa mga nakaraan. Wala na yung mainitin ng ulo natin. Wala na yung nakikipag-away ka lagi. Wala na yung lumang buhay mo na padalos-dalos ka. Wala na yung mga ganong buhay. Kung ba lumang buhay na po yan, kailangan na po nating umpisahan at bagong buhay naman, di ba? Kaya kung panahon na lumipas o nakaraan, hiwalay tayo kay Kristo, yan ang sabi ng ating si San Pablo, no, na nangangaral nga. So yung lumang buhay natin talagang wag na po natin kumbaga ibalik, bagamat hindi natin i-perfect, no, yung ating mga nakaraan. So yung sa halimbawa sa gobyerno, yung korupsyon, yung pagiging makasarili mo, di ba, yung wala kang pakialam sa iba, kahit tinatapakan mo na yung dangan ng tao, sisirain mo yung kapwa-tao mo, at yung pagkakamali, no, hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo at kung sino mang mga taong gumawa ng hindi maganda sa'yo. So ang nagiging matured po tayo, kailangan talagang baguhin ng lahat yan, di ba? Sabi ni San Pablo. So ibig sabihin parang rin po yan, no? Parang oras din na lumipas na kailanman na hindi mo na kayang ibalik. Kaya simula po ulit, no? Babangon ka, aayusin mo na yung buhay mo,
Yung mga pagkakamali mo ay iiwasan mo na, at bago ka mag-decide, mag-isip ka ng mga mas maraming beses para hindi ka magkamali. So yan po ang nating lagay sa ating puso at isipan sa pang-araw-araw po nating nabuhay. Sikapin po natin na yung lumang buhay natin ay wala na, no? Bagong buhay na po, bagong simula, at maging matured na po tayo dahil nakapag-isa na tayo kay Kristo. Yan po yung pagdasal natin na sana nga ganun na po, no? At maiwasan na po natin yung pagkakamali natin. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, financial at kalusugan, sabihin nyo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikin maniwala at magdiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yung pagkakalob sa iyo sa tamang po. Sa tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid namin ngayong nanonood sa aking vlog na malubanan po ang karamdaman. Ipuin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po, tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang hindi na matured, may mga lumang buhay na nagkagulo-gulo, nagkaaway-away, hindi nagkapatawaran. Ipuin niyo po ang kanilang puso na magbagong buhay na, kalimutan na ang nakaraan, lalo na po yung samaan ng loob. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat, lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala talaga, na ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, o yung hirap sa sitwasyon, isama niyo na po, Lord, itong si Lola Gloria na kung saan hirap po sa kanilang buhay. I-bless niyo po sila, patatagin ang kanilang pananampalataya. Ganon din po na sa mga kasalanan naming nagawa ay patawarin niyo po kami. Ang lahat ng idininig namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po, and God first. Thank you.